Isa pong magandang araw, magandang buhay mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman na bumabati po sa inyo mula po dito sa Our Lady of Sorrows Parish, FB Harrison, lungsod ng Pasay, dambana po ng debosyon ng Mater Dolorosa de la Pieta at kaisa-isa pong parish mission ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau. Ngayon po ay Ash Wednesday o tinatawag po nila na Miyerkules de Ceniza. Ayan. At para po sa atin, ito yung panahon na sisimulan ng 40 araw na kung tawagin po natin ay Kwaresma. Paghahanda po natin sa Pasko ng muling pagkabuhay. Kung paanong meron pong Adbyento patungo sa Pasko ng pagsilang, meron din pong Kwaresma naman patungo naman sa Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon pong Ash Wednesday and every Ash Wednesday, ang ebanghelyo po palagi ay Matthew chapter 6, 1 to 6, at pagkatapos po, Matthew chapter 6, 16 to 18. Ano-ano po ang pwede po nating matutunan dito po sa gospel na ito ng Ash Wednesday bilang pasimula ng 40 days o Kwaresma sa wikang Espanyol. Well, palagi ko po, unang-una po mula sa ating pagbasa ng Ebanghelyo, tayo po'y pinapaalalahanan ng kahalagahan ng pagpapanibago ng ating pananampalataya sa pamamagitan sa pagbabalik po natin sa mga tinatawag po natin na basic fundamental principles ng pananampalataya. Kung bubuksan niyo po ang banal na Biblia, lalo-lalo na po ang Ebanghelyo ni Mateo, mapapansin ninyo na ang atin pong reading for today ay galing po sa una sa 5 diskurso ng Panginoon sa Gospel of Matthew na higit na kilala sa pangalang Sermon on the Mount. At ano ba itong Sermon on the Mount? Hindi po ba natutunan natin na ito po yung basic teachings of Jesus tungkol sa pakikipagkapwa, tungkol sa relasyon sa Diyos, panalangin at iba pa. So, sa atin pong pagsisimula ng Kwaresma, unang paalala niyan sa atin, Lent is springtime. Sa wikang Ingles, Lengten, L-E-N-C-T-E-N. Tagsibol, matapos ang pagkakapanot ng mga dahon. Muling sumisibol. Renewal. So, ano ang nire-renew natin? Atin pong inilalagay ngayon ng abo sa tuktok ng atin pong mga ulo. Kung papaanong binuhusan din yung tuktok na yan sa ating binyag. So ang atin pong pinapanibago ay dili walang iba kung hindi ang pangako ng binyag. Pangalawa, nire-remind po tayo ng ating pagbasa na napakahalaga yung tinatawag po natin na puso. Puso. Ang humihipo sa Diyos ay hindi po kung gaano kaganda, gaano kadetalye ang ating mga ritual. Kung hindi, ang tinitignan ng Panginoon ay puso. Hindi yung mapag-imbabaw. Hindi yung pakitang tao. Hindi yung paggamit ng relihiyon bilang cover up sa ating mga kasalanan
at upang sa ganon i-advance ang atin pong personal na interes. Sabi nga ng Panginoon sa simula po ng Ebanghelyo ngayon, watch out! Mag-ingat kayo ng lahat ng inyong gagawin ay hindi upang kunin ang pagpapakita o kunin ang gantimpala ng pakitang tao, which is papuri, palakpak ng ibang tao. Hindi po. Para po sa Panginoon, napakahalaga po lahat dumadaloy, umaapaw mula sa puso. Pangatlo, nire-remind po tayo ng Panginoon na sapagkat 40 days ito of renewal at 40 days ito ng atin pong pagsasapuso ng ating gawain sa pananampalataya, kailangan po din ng programa. Kung napansin po ninyo, tatalakayin po ng Ebanghelyo ang tatlong mahalagang programa: pagbibigay sa nangangailangan, paglilimos o almsgiving na ginagawa ng mga Hudyo, lalo-lalo na ng mga Pariseo. Pangalawa, pananalangin na again, ginagawa po araw-araw ng mga debotong Pariseo 5 times a day, simula ng kanilang morning prayer na Shema o Israel. Ayan. At pangatlo, ang tinatawag po natin na pag-aayuno o fasting, na bagamat ang hinihingi po ng batas ni Moises ay once a year, yung annual Day of Atonement, yung Kippur, na mababasa po natin sa Leviticus 23 verse 27. Ang bagay na ito ay pinalawig ng mga Pariseo at sila po ay nag-aayuno, nagpapasting 2 beses, hindi sa 1 taon, 2 beses kada linggo, Lunes at Huwebes. Ayan. So, gayon din po, alam nyo, ang atin pong Lenten celebration ay meron ding programa. Nandun ang programa din ng pagbibigay tulong, lalo-lalo na sa mga nangangailangan, pero dapat ang punto ng Panginoon, yung atin pong maayos na motivation. Hindi ka tumutulong dahil sa karma. Yung karma po, mali po yan. Yan po ay paganong kaisipan na kinukuha sa mga Hindu. Ayan. Para po sa ating mga Kristiyano, ang paglilimos, pagbibigay ng abuloy sa mahihirap, ay dahil sa nakikita mo sa kanila ang isang kapwa-tao na ginawa hindi lang bilang kapatid, kapwa-tao na ginawa na kawangis ng Diyos. Kaya nga po para sa atin, ang almsgiving ay tinatawag po natin na alay kapwa, kada Kwaresma. Ginagawa po yan na programa ng ating simbahan. Pangalawa, yung programa ng pananalangin. Okay? Siyempre sa Kwaresma, marami po tayong pananalangin. Nandyan na po yung Via Crucis. Nandyan na rin po yung iba't ibang mga ritual ng simbahan, lalo-lalo na sa mahal na araw. At siyempre po ang ating Sundays of Lent. Pero para sa Panginoon, ang kanyang tinututukan, dapat ang lahat ng pananalangin po natin ay sincere. Oo, hindi po yung babbling. Hindi po ipinagbabawal ng Panginoon ang paulit-ulit na pananalangin tulad ng Santo Rosario. Ang ibinabawal niya ay babbling. Yung bang recite ka lang ng recite, memorize ka lang ng recite. Recite, memorize mo yung prayer,
pero lahat ay ritual. Para bang password na lang sa computer. Buti pa nga ako minsan yung password may ibig sabihin do sa may password ng computer. O, di ba? So, yung panalangin ba natin, bawat salita may katugma na kahulugan. Ayan. At kung makahulugan yan, yan ay para sa Diyos. Thy will be done. At yan ay para din sa iba. Kasi pagmasdan po ninyo at inyo pong pansinin, sa pananalangin po ng Panginoon na itinuro niya yung Our Father, hindi po siya gumamit ng anumang singular pronoun. Ang lahat po ng gamit ng Panginoon sa Our Father ay plural pronoun. Our Father, give us this day. Forgive us as we forgive those. Plural lahat. So ibig sabihin, ang panalangin natin kung talagang Kristiyano, dapat nakapokus sa Diyos at kasama ang kapwa. The third program ay fasting. Para po sa atin, we fast 2 times. Ash Wednesday at Good Friday. Pero every Sunday of Lent ay Abstinence Day. Now, again, ang mahalaga po dito ay hindi lang yung hindi pagkain, kung hindi yung talagang pagdidisiplina ng ating mga hilig. Yan, yung ating mga hilig sa katawan, at hayaan natin na mangibabaw ang lakas ng espiritu. Spirit, mind over matter, kung tawagin po. And therefore, diyan lumalakas ang ating spiritual strength. Ayan. Yung iba nga, sabi nga nila, you also fast to feed. Yung iyong pinag-aayuno, isasama mo sa iyong almsgiving. So, yan po ang punto ng ating gospel for today, no? Binabalikan po natin ang Sermon on the Mount upang magsilbing gabay sa ating sariling 40 days na pagdiriwang ng Kwaresma. Sana po nakatulong ang ating pag-aaral ngayong umaga at nagbigay kaalaman sa inyo. Kung ganyan po, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost. Ito pong atin pong programang ito pagkagising sa umaga sa inyong timeline at sa timeline ng kaibigan, at gayon din po, hikayatin natin ng iba na mag-subscribe sa YouTube channel na Domi Guzman at sa Facebook page na Pagkagising sa Umaga, o dili kaya sa Facebook po mismo na ito kung saan po tayo nagtatagpo araw-araw. Para sa ganon, tuloy-tuloy ang ating paglago sa atin pong kaalaman at pananampalataya. Remember yung sinabi po ni St. Thomas Aquinas, the more you know, the more you love. Higit mong nakikilala ang Diyos at pananampalataya mo, higit mong mamahalin ang iyong pananampalataya. Ayan, no? So ngayon po, tayo naman ay babati. Nais po nating batiin itong atin pong mga virtual parishioners at cooperators na kasama po sa atin pong Marian Marriage at Family Life Apostolates. Unahin po natin ang Cenacle Group ni na Sister Letty Siquia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara at Lisa Celis. Gayon din po binabati ko ang Batch 1978 High School ng Paco Catholic School, kasama po ang aming mga teachers, si Mr. Horace Torres, June Baby de Bibar, Rick Eden Kalubayan, Mr. Faustino Diaz at Gloria Luna. Gayon din po pagbati
sa pamilya Mabutas Sordan ng schoolmate ko na si Mary Claire Victoria. Ayan. At pagbati rin po sa Holy Family ME Community, ang Sinaon Family, Punsal, Salbanya, Salmingo, Baroso, Simbulan, Yuson, Bayarkal, ang Kiambao, Aribe, Morillo, Espinosa, Magsumbol, at Velasco families, kasama po siyempre ang Bishop Paul Hausian ng Abra, eternal member. Hindi lang ng SBD, kung hindi ng Holy Family ME Community. Special prayers kina Bibian, Jojo at Roby, gayon din po sa family po ni Cecil Tuason Clemente. Pagbati po sa buong ME community sa pamagitan po ng President Copol Robert Tinet Aventahado at ang Board of Directors, kasama po ang Dr. Mario, Dr. Flor Adraneda, ang kanilang mga families at ang East Cluster ng MEFP. At gayon din po si Carmelo Nerissa Francia, at healing prayers naman po para kay Seperina de Guia and family, Albert Yap and family, at gayon din po sa SJW Prayer Group, Enesio, Salvador, Rojas Lara, Escanio, Inocencio, Teneprancia, at Gonzales families. Sa Mater Dei ME Community naman, binabati po natin ang Mayor, Pangkog, Aitona, Contreras, Mayo, Bernardo, Bulacan, Santos, Jimenez, Gubalya, Asierto, Bohol, at Lagman families. Gayon din po ang pamilya Eriga Marañon del Pilar family, kinabibilangan po ni Lisa, Yoli at Lani. Ayan po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating apostolado, sapagkat Kwaresma, ube. Wala munang aleluya. Pero pagpalain po tayo, and let us now dedicate the day to spend the day well. My dear, my sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, actions, so that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Pagpalain tayong lahat.